Nagulat ako nang may bouquet of flowers na naman sa desk ko. Nitong nakaraang araw ay wala akong natanggap na ganito. Hindi ko alam kung bakit, hindi naman sa na-disappoint ako or what, nagtaka lang talaga ako. Wow, Chanda, buti na lang nagpakita ulit ang secret admirer mo, sabi ni Mirna. Nako, kung ano-ano na naman yang sinasabi mo, natatawang sabi ko. Tiningnan ko yung bulaklak at nagulat ako nang may nakita akong isang card doon. Binuksan ko iyon at nabasa kong, "I'm sorry," ang nakalagay. "But sorry yung nakalagay dyan, girl?" Tanong ni Mirna na hindi ko alam na nakasilip na pala sa card. Ewan ko nga rin hayaan mo na nga yan at magtrabaho na tayo, sabi ko naman. Tulad ng dati ay sob-sob ako sa trabaho at pagtipa sa computer, bigla namang pumasok sa utak ko ang nangyari kahapon sa elevator, yung kiss, erase, dapat hindi ko na yun iniisip pa. Narinig kong nagring ang cellphone ko at nakita kong si mommy ang tumatawag. "Hello mommy, kamusta kayo dyan?" "Anak, kasi yung daddy mo," sabi niya na siyang ikinabahala ko. "Bakit po, anong nangyari kay dad?" sabi ko at pilit pinapakalma ang sarili dahil nagsisimula na akong kabahan. "May sakit ang daddy mo, Chanda, at gusto kanyang makita," naiiyak na sabi ni mommy. Naramdaman ko naman ang mga luha kong nagbabadyang tumulo pero pinigil ko ito. "Ano pong sakit ni daddy? Dito ko na lang ipapaliwanag, anak. Kailangan mo nang umuwi sa lalong madaling panahon." "Sige po mommy, uuwi na po ako dyan sa Pilipinas. Please po pakisabi kay daddy magpakatatag siya," naiiyak kong sabi. "Sige anak, aasahan namin yan," sabi ni mom at pinatay na ang tawag. Pinunasan ko ang luhang lumabas sa mga mata ko at nagtipas sa computer para ihanda ang aking resignation letter. Hindi ko na alam ang pinaggagawa ko at namalayan ko na lang na nasa harapan na ako ng office ni Alfonso. Kumatok ako at narinig ko naman siyang nagsalita kaya binuksan ko ang pintuan, at halata pa sa mukha niya ang gulat nang makita ko. Inabot ko sa kanya ang resignation letter ko at bakas sa mukha niya ang pagtataka. "Why are you resigning, if it's about what happened yesterday?" Pinutol ko ang sinasabi niya. "Hindi yun tungkol dun," sabi ko at pakiramdam ko ay namumula na ang mukha ko dahil bigla niya yung pinaalala. "Seriously Chanda, naisip mo pa yan? Kailangan ka ng dad mo," sabi ng matinong parte ng utak ko kaya agad kong inalis sa utak ko ang nangyari. "Kung ganoon, ano ang dahilan at magre-resign ka?" Nakakunot noong sabi niya. "Kailangan ako ni daddy," maikling sabi ko. Nakita kong napatayo siya at kunot noong nakatingin sa akin pero bakas doon ang pag-aalala. "Anong nangyari kay dad? I mean ang dad mo. May sakit siya at kailangan naming umuwi ng Pilipinas para makita siya," naiiyak kong sabi. Nakita kong naglakad siya papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit at doon ko naibuhos ang aking mga luha at niyakap din siya pabalik. "I'm so sorry about that. I will let you resign to my company but," sabi niya habang nakayakap padatlin sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. "Ngunit, pero kasama niyo akong uuwi sa Pilipinas," sabi niya at agad akong napahiwalay ng yakap sa kanya at hindi makapaniwalang tiningnan siya. "Nasisiraan ka na ba? Ba't ka sasama sa amin?" Hysterical na sabi ko. "I'm worried about your dad too and I want to see our son." "Chanda, wag mo namang ipagkait sa akin yun please. Hindi ko naman ipinagkakait sa iyo ang anak natin. Pwede mo naman siyang sadyay ng bisita sa Pilipinas kung gusto mo. Kayo nga ang sadya ko kaya ako pumunta dito sa Australia, and then you will live without me." "Hindi ata po pwede yun," nakangising sabi niya na siyang ikinakunot ng noo ko. "Anong sabi mo? Ba't parang lagi na lang ako nauutal? Anong problema ng dila ko, kainis?" "We will leave tonight, get ready cause I will fetch you and our son," sabi niya at bumalik na sa desk niya at umupo. Hindi naman ako makapaniwalang nakatingin sa kanya na ngayon na ay nagbabasa na ng kung anong papeles niya. Lumabas na ako ng office niya nang hindi na siya tinapunan ng tingin dahil sa dalawang dahilan. Una ay naiinis ko sa kanya dahil nagdedesisyon na naman siya na parang may kami pa. Pangalawa ay may hindi ako ma-identify na tuwa sa puso ko dahil sa isipang makakasama namin siya. "Anak, di ba gusto mo makita yung papa mo?" tanong ko kay Andre habang nag-iimpake kami ng damit. "Opo mama, pero dati na lang yun," sabi niya at tila nawasak ang puso ko dahil sa narinig mula sa kanya. "Bakit Andre, ayaw mo na bang makita ang papa mo?" Tila may bar sa lalamunan ko habang sinasabi yon.
Ayoko na po kasing umasang babalik pa siya mama, kaya okay lang kahit di ko na makita si Papa. Pero paano kung nandito na si Papa mo mamaya? Mama naman, gino-joke na naman ako. Nakangiting sabi niya pero bakas sa mata niya ang lungkot. Niyakap ko ang anak ko at hinalikan ang kanyang noo sunod ang mataba niyang pisngi. Pero mama ano po bang sakit ni Lolo? Biglang tanong niya. Yun nga rin ang hindi ko alam anak, kaya uuwi tayo ng Pilipinas para malaman, sabi ko naman at nagsimula na naman akong mag-alala kay Dad. Anak mag-half bath ka muna, ako nang bahal dito, sabi ko dahil baka dumating na si Alfonso. Sige po, sagot naman niya at umalis na. Naging busy ako sa pagliligpit ng damit namin, at nakita ko namang okay na ang lahat kaya napagdesisyonan ko na ring maligo dahil amoy pawis na ata ako. Buti na lang at tapos na si Andre, binihisan ko muna ito tsaka ako pumasok sa banyo at doon ay nagsimulang maligo. Mommy, may nagdo-doorbell. Sigaw ni Andre sa sala, baka yung yaya ni Andre yun dahil inutusan ko iyon na mamili, kaya agad naman akong nataranta dahil hindi pa ako nakakabihis, agad kong kinuha ang tuwalya at basta pinulupot iyon sa katawan ko. Pumunta ako sa pintuan at binuksan ito. Ang bilis mo Nam, Ann, sabi ko pero hindi na yun natuloy dahil hindi yung yaya ni Andre ang kaharap ko ngayon kundi si Alfonso. Nakita kong natigilan siya at bumaba ang tingin niya sa aking mga dibdib at nang sundan ko ito ng tingin ay nakita kong medyo nakalabas ito. Bastos, sigaw ko at sinaraduhan siya ng pintuan. Agad akong pumunta sa kwarto at doon ay nagbihis. Bumaba na ako, nakita kong nasa labas pa rin ng pintuan si Andre ngunit nakatungo ito at nakatitig kay Andre na ngayon nga ay nasa harapan niya at nakatingin din sa kanya. Pasok ka, nahihiyang sabi ko at nakita ko namang hindi ito gumalaw sa pwesto at nakatingin pa rin kay Andre na ngayon nga ay nakatingala at tinitingnan din siya. Dahil mukhang walang balak pumasok ito ay pinuntahan ko na sila at binuhat si Andre. Nakita kong napatingin siya sa akin pero ang mga mata ay malungkot at may mga luha na nagbabadyang lumabas. Pasok ka na, sabi ko at nauna na akong maglakad papunta sa sala, naramdaman ko namang sumunod siya at umupo na din. Umalis naman sa pagkakakandong sa akin si Andre at nilapitan si Alfonso at tiningnan ulit, nakita kong may kinuha si Andre sa bulsa niya at nakita ko yung wallet niya at binuksan niya iyon at may kinuha. Ikaw ba yung papa ko? Kamukha mo kasi siya dito biglang sabi ni Andre habang pinapakita kay Alfonso yung picture niya na ginupit sa dyaryo. Naramdaman ko naman ang mga luha ko na nagbabadyang lumabas dahil sa nakikita ko ngayong interaksyon ng mag-ama. Yes it's me, I'm your dad, nauutal na sabi ni Alfonso at pinilit ang sarili na huwag umiyak. Ba't pa po kayo bumalik? Sabi ni Andre at nakita ko namang tila nabasagan ng kung ano si Alfonso dahil sa sinabi ng anak. Why baby, ayaw mo bang nandito si daddy? Naiiyak na tanong niya at bakas sa mukha ang sakit. Hindi nyo naman ako love kasi hindi ka napunta para makita ko, sigaw ni Andre. Anak, huwag mong sigawan ng papa mo, saway ko dito. Love na love ka ni daddy little boy, marami kasing ginawa si daddy kaya hindi kita nadalaw. Pero ngayong andito na ako, hindi na ako aalis ulit, promise yan. Talaga po, hindi na kayo aalis, dito na kayo, kasama kami ni mama. Nakita kong hinawakan ni Alfonso si Andre sa ulo at bahagyang ginulo ang buhok nito at ngumiti. Promise, hindi na ako aalis sa tabi niyo ni mama, sabi naman ni Alfonso at tumingin sa akin na siyang ikinabigla ko. Yehey, hindi na ako magtatampo sa iyo papa, basta tuparin mo promise mo ha. Masayang sabi ng anak ko at yamakap sa ama niya na sinuklian naman ang yakap ni Alfonso at binuhat pa ito at kinandang sa hita niya. Pero papa alis kami ngayon sasama ka ba? Inosenteng tanong ni Andre habang nakakandong sa papa niya at nakalambitin sa leeg ni Alfonso. Nakita ko namang hinalikan ni Alfonso sa ulo si Andre at niyakap ng mahigpit. Sasama si daddy sa inyo, malambing na sabi ni Alfonso. Papa kasi ang gusto ko tawag sa'yo, ayoko po daddy, sabi ni Andre na siyang ikinakunot ng noo ni Alfonso. Bakit ayaw mo ng daddy? Kasi po ang partner ng mama ay papa at ang partner ng mommy ay daddy. Ang tawag ko po kay mama ay mama kaya dapat papa ang yo. Hindi daddy, mahabang sabi ni Andre at narinig kong natawa ng bahagya si Alfonso at hinalikan sa pisngi ang anak. Sige papa na lang ang tawag mo kasi magpartner pala ang mama at papa, sabi ni Alfonso at makahulugang tumingin sa akin at ngumisi,
Agad akong nag-iwas ng tingin. Halika na at baka mahuli pa tayo sa flight, segue kong sabi at pumunta na sa kwarto. Sakay kami ng kotse ni Alfonso papunta sa bahay nila Mommy. Nasa passenger seat siya katabi ng driver niya habang kaming dalawa ni Andre ay magkatabi sa likod. Nakahiga si Andre at nakaunan sa hita ko at tulog na tulog, marahil ay napagod sa biyahe. Napahikab ako at pilit minumulat ang mata dahil babagsak na rin ito. Chanda, you can sleep, malayo-layo pa ang biyahe, biglang sabi ni Alfonso pero kahit gusto ko man ay hindi ko magawa. Dahil nag-aalala ako kay Andre na baka masubsob mamaya pag hindi ko nahawakan ng ayos. Mang Kaloy, pakitabi po muna ng sasakyan, sabi ni Alfonso sa driver at agad namang itinabi yung kotse. Lumabas si Alfonso sa kotse at binuksan yung pinto dito sa likod. Nagtatakang tiningnan ko naman siya. Pumasok siya sa loob at maingat na kinuha sa akin si Andre at saka siya umupo sa kaninang hinigan ni Andre. Kinandang niya yung anak namin paharap at nung maayos na ay sinabihan na niya yung driver na umandar na. Sleep Chanda, ako nang bahala sa anak natin, sabi niya at nakita kong hinalikan niya sa ulo si Andre. Dahil hindi na rin kinaya ng mata ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising ako nang may marahang humahaplos sa pisngi ko. At pagkamulat ko, ay nakita ko si Alfonso at marahang nakatingin sa akin habang nakangiti. Agad naman akong umayos ng upo at bahagyang lumayo sa kanya. Ba't di mo ako ginising? Nauutal kong tanong at hindi makatingin sa mga mata niya. How can I do that when you're sleeping peacefully looking so beautiful? Sabi niya habang nakangiti. Feeling ko naman ay namumula na ako at ang puso ko ay parang kinikilig. Pero pinaalala ko sa sarili ko na dapat hindi ako maapektuhan sa sinabi niya. Asan si Andre? Pag-iiba ko. He's in your mother's house. Nauna ko siyang pinasok doon. Ganun ba? Pasok ka na sa inyo, sabi niya at nagtakang tiningnan ko ito. Hindi ka ba papasok? Di ba sabi mo gusto mong kumustahin si Dad? Nababaliw na siguro ako at inaya ko pa siyang pumasok. Ayaw ko ngang madikit sa kanya dahil sa buwisit na puso ko. Kumakabog na naman kasi. Nakita ko siyang ngumiti at marahang umiling. Nakita at nakausap ko na si Tito nung hinatid ko si Andre. Alam ko na din yung kondisyon niya. It's your family time kaya hindi na ako makikigulo muna. Nakangiting sabi niya pero ang mga mata ay malungkot. Sige, una na ako. Alright, take care and I love you. Bigla niyang sabi kaya tila hindi ako makahinga nung tiningnan siya. Pakisabi kay Andre, I love you, sabi niya at doon naman ako parang nadaganan ng kung ano. Assumer ka kasi. Akala mo ikaw yung anak mo yun oy, sabi ng matinong parte ng utak ko. Sasabihin ko yun, huwag ka mag-alala, sabi ko at bumaba na sa kotse niya at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay at hindi siya nilingon. Nakita ko sa sala si Mommy at Daddy kaya agad kong niyakap si Mommy sunod si Daddy. Anak, mabuti at nakauwi na kayo dito, miss na miss ka na namin, sabi ni Mom. Ako rin Mommy, miss na miss ko na kayo, tsaka gusto na rin kayong makita ni Andre, sabi ko at nilapitan ko si Daddy. Dad, okay ka lang po ba? Ano daw po sakit nyo? Anong sabi ng doktor? Magagamot pa ba? Nag-aalalang tanong ko at ang mga luha ay nagbabadya ng lumabas na naman. Kasi ganito yun, biglang sabi ni Mom. Ano daw pong sakit ni Dad? Tanong ko at salit-salitang tumingin sa dalawa. Nakita kong akmang magsasalita na si Mom nang unahan siya ni Dad. May singaw ako anak, sabi ni Dad at tila nabingi ako dahil sa narinig. Ano ho, pakiulit nga Dad, nabingi ata ako. Anak, singaw, yung sangipin, wala akong masabi at tula lang nakatingin kay Daddy. Dad, joke ba yan? Hindi naman sa gusto kong may sakit talaga kayo pero ba't ganon? Singaw? Really? Di makapaniwalang sabi ko nang napahawak ako sa sentido ko. Anak, sorry na, gusto ka lang namin makita ni Mommy mo at dito ka na manirahan sa Pilipinas dahil tumatanda na rin kami at gusto naming maalagan pa si Andre, paliwanag ni Dad at niyakap ako. Pero nagsinungaling ka Daddy Hindi naman ako nagsinungaling Chanda, may sakit naman talaga ako At yun ay singaw, sabi ko at napahawak sa sentido. Mommy, alam mo rin ba itong ginawa ni Dad? Natatawang sabi ko. Oo anak, gusto na rin kasi kitang umuwi ng Pilipinas at nung naisip niya tong walang kwentang idea niya pumayag na ako, pag-amin ni Mom. Grabe ka Han, anong walang kwenta napauwi nga natin tong anak mo, sabi ni Dad kaya natawa na lang ako. Wait Dad, so alam na ni Alfonso na wala talaga kayong sakit, tanong ko.
Yes, alam niya, sinabi ko nung hinatid niya yung apo ko kanina dito, sabi niya. Kaya pala mukhang kampante ang mukha nito kanina. O siya, magpahinga ka na dun sa kwarto mo at nandoon din si Andre, sabi ni Mommy. Sige po, sabi ko at pumunta na sa kwarto at doon ko naabutan si Andre na mahimbing ang tulog. Mama, bakit hindi po dito nakatira si Papa? Sabi ng anak ko. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil sa sinabi niya. Hindi ko magawang ibigay sa kanya ang isang buong pamilya tulad ng iba. Kasi anak, may ibang house ang papa mo kaya dapat doon siya nakatira, paliwanag ko naman. Eh di doon na lang din tayo tumira mama, gusto ko kasing makabonding pa si papa eh, sabi niya. Akmang magsasalita ako nang may nagsalita sa likuran ko. Andre is right, dapat sa bahay ko na lang tayo tumira, besides ako lang naman mag-isa doon and it's lonely being alone in that big house. Tiningnan ko kung sino ang nagsalita at nagulat akong nandoon si Alfonso at nakangiti. Papa, buti pumunta ka po dito, sigaw ni Andre at tumakbo kay Alfonso para magpabuhat at agad namang inakay ito ng ama. You miss me baby? Tanong ni Alfonso. Opo papa, miss na miss ko na kayo. Totoo po ba yung sabi nyo na titira kami ni mama sa bahay nyo? Rinig kong tanong ni Andre. Andre, may bahay naman tayo, pasensya na Alfonso, nahihiyang sabi ko kay Alfonso. Anak, please convince your mama na sa bahay ko na lang kayo tumira. Please baby, Papa is sad kasi mag-isa lang siya sa bahay. Kausap ni Alfonso sa anak, agad namang nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Nababaliw na ba ito, ba't niya gugustuhing makasama ang ex-wife niya sa iisang bubong? Bumaba sa pagkakabuhat si Andre at pumunta sa akin at niyakap ako sa leeg. Mama please payag ka na, doon na lang tayo kina Papa tumira, malambing na sabi ng anak ko. Tumingin ako kay Alfonso para sana humingi ng tulong para magpaliwanag kay Andre na hindi pwede, pero ang loko ay ninisyan lang ako, inirapan ko siya dahil sa ginawa niya. Anak hindi kasi pwede eh, sabi ko at nakita kong nalungkot ang mukha ng anak ko. Bakit po, di ba ang papa at mama ay magkasama sa bahay kasama yung baby nila, ba't hindi po pwede mama? Naiiyak na sabi ni Andre at dahil sa nakita ay tila dinudurog ang puso ko. Hindi ko nagawang magsalita dahil nararamdaman ko ang mga luha ko na papatak na. Nakita kong lumuhad si Alfonso sa harap ng anak ko at kinuha ito, at niyakap habang rinig ko ang mumunting iyak ni Andre. Tiningnan ko si Alfonso na mahigpit na nakayakap sa anak ko habang mariing nakapikit ng mga mata at parang nasasaktan habang naririnig ang anak na umiiyak. Sush baby, dun na kayo ni mama sa house ko titira. Please don't cry, pag-aalo ni Alfonso sa anak pero hindi makapaniwalang nakatingin ako sa kanya. Anong sabi niya? Talaga papa, yehey, masayang sigaw ni Andre habang pinupunasan ang mga luha at tinulungan naman ito ni Alfonso na panasan rin ang luha sa mga pisngi. Alfonso, anong ibig sabihin? Mag-uusap tayo mamaya Chanda, sabat ni Alfonso. Sa bahay na nagtanghal iyan si Alfonso kasama ang parents ko. At gulat ako sa mga nangyari dahil ang akala ko ay galit si Daddy kay Alfonso dahil sa ginawa niya sa akin, pero bakit nagagawang dumalaw dito ni Alfonso at mukhang okay sila? Daddy, what's really happening here? Hindi ko na napigil ang itanong, narinig kong ibinaba niya ang kutsara at tinidor niya. Ramdam ko naman ang pagtingin ni Alfonso sa akin. What do you mean ha? Tanong ni Dad. Dad, wag na tayong maglokohan dito. I thought you're mad at Alfonso dahil sa mga ginawa niya sa akin and ngayon, pumupunta siya dito sa bahay kahit kailan niya gusto and you're acting like everything is fine. Hindi naman sa ayaw kong magkaayos ang pagitan sa inyo ni Alfonso, Dad, pero please explain what's happening right now. Bakit parang biglaan ang lahat, dugtong ko naman. Anak, naisip namin ng mommy mo na we should forgive Alfonso, matanda na kami at ayaw naming mamatay ng may sama ng loob and beside he's still the father of your child, they need closure since ilang taon silang hindi nagkasama, paliwanag ni Papa, pero bakit nararamdaman ko na may iba pang dahilan, pero I don't know what is it. Are you sure? Iyon lang talaga ang dahilan Dad. Paninigurado ko. Chanda, I know I did something very terrible at you before, pero give me a chance to prove myself na nagbago na ako, sabat ni Alfonso kaya tiningnan ko siya at seryoso naman itong nakatingin sa akin. Hindi ko na nagawang magsalita dahil nadidistract ako sa klase ng tingin na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko pa nakakalahati ang pagkain ko ay narinig ko ang iyak ni Andre sa itaas.
Mukhang nagising na, iyakin pa naman ang anak ko kapag bagong gising. Excuse po, pupuntahan ko muna si Andre, sabi ko at hindi na hinintay ang sagot nila at nagmamadaling pumunta sa itaas. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita si Nathan na nakaupo sa kama at namumula ang mukha habang umiiyak. Agad ko naman itong dinaluhan ng yakap at kinandang sa hita ko habang nakayakap sakin. Wag na iyak ang baby, pag-aalok ko dito at hinalikan ng noo nito. Naririnig ko pa ang mumunting iyak nito pero patahan na. Mag-iisang oras ko naring kondong si Andre at nilalamang nasanay na ako tuwing paggising niya ay ganito siya kaya hindi na bago sa akin. Akmang tatayo na ako pero ayaw bumitaw ni Andre sa akin ng akmang iiyak na naman kaya hinayaan ko na lang at bumalik ulit sa pagkakaupo. Naramdaman ko na kasi ang gutom hindi ako maayos na nakakain kanina. Pinaikit ko ang mga mata ko para kahit paano ay maibsan ang gutom at ilang segundo lang ay may narinig akong katok sa pintuan. Chanda, pwede bang pumasok? Oo Alfonso. Sige lang, sabi ko naman kahit kinakabahan ako sa presensya niya sa di malamang dahilan. Nakita kong may hawak siyang tray ng pagkain, at agad naman akong natakam doon pero hindi ko ipinahalata. Inilapag niya ang tray na may lamang pagkain sa table sa gilid ko. Eat, I know you're still hungry, akin na si Andre. Sabi niya at akmang kukunin si Andre kaya tinulungan ko na rin itong makuha siya, at buti naman ay sumama ito sa ama at doon agad yamakap paarap. Umakyat pataas bahagya si Alfonso para makasandal sa headboard. Kaya naman medyo malapit siya sa akin, at naramdaman ko na naman ang pamilyar na kaba lalo na nung malapit siya at naamoy ko ang panlalaki nitong pabango. Kumain ka na Chanda, I know gutom ka pa, sabi ni Alfonso kaya naman wala sa sariling kinuha ko ang tray at nilantakan nito. Matapos kumain ay tiningnan ko yung anak ko at si Alfonso. Nakatingin si Alfonso kay Andre at marahang hinahaplos ang ulo nito habang nakayakap sa kanya si Andre na ngayon nga ay mukhang nakatulog ulit. Nagulat ako nang bigla siyang tumingin sa akin at malungkot ang mga mata na ngumiti. Agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Chanda, mag-usap tayo please, sabi ni Alfonso. Anong pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong ko. Tungkol sa inyo ni Andre, kailan kayo lilipat sa bahay ko? Alfonso, nasisiraan ka na ba? Ba't naman kami titira sa bahay mo? Hindi na tayo mag-asawa at ang pangit naman tingnan kung ibinabahay mo ang ex-wife mo, mariin kong sabi. You're still, I mean it's for our son's sake, he needs a complete family and I'm willing to give him one. You can still do that naman, pwede mo siyang bisitahin dito anytime, besides okay na naman kayo ng parents ko kaya wala nang hadlang, sabi ko at nang tignan siya ay nakakunot na ang noo nito. Hanggang kailan natin gagawin ang setup na to? Dadating ang panahon na magtatanong si Andre ba't ganito ang setup na, pinutol ko siya. Then, we will explain everything to him kapag nasa tamang edad na siya, and we will do this setup for the rest of our lives Alfonso kasi bakit? Wala na naman tayo at wala nang dahilan para magsama tayo sa iisang bubong, kung wala lang si Andre ay mas pipiliin kong hindi na magtagpo ang landas natin, sabi ko at nang tingnan ko siya ay may sakit na bumalatay sa mga mata niya. Narinig ko siyang tumawa ng mapakla. Hindi mo pa rin ako pinapatawad, di ba? I told you na kapag nakalaya na ako I will make things right, Chanda? Kaya hindi ako titigil para maperso ka ulit at ang anak natin, sabi niya at naguguluhang napatingin ako sa kanya, pero ipinagsawalang bahala ko na lang ang sinabi niya. Alfonso, napatawad na kita sa mga ginawa mo dati, trust me hindi na ako galit sa'yo. Hindi ko rin ipinagkakait ang pagiging ama mo kay Andre, ganito na lang, we will set a day kung kailan nasa iyo si Andre at kung anong araw naman siya nasa akin, I guess it will be fine with you. Pag-aalok ko, iyon na lang kasi ang naisip kong paraan para kahit papano ay makasama niya si Andre sa bahay niya dahil mukhang sabik na sabik ito sa anak. Akala ko ay papayag siya sa suwestyon ko pero doon ako nagkamali. Hindi ko gusto ang ideyang iyon, matigas na sabi niya at napahawak ako sa sentido dahil sa sagot niya. Alfonso, ano bang gusto mo? Binibigyan na nga kita ng option para makasama mo sa bahay mo si Andre pero ba't ayaw mo pa rin? Problemadong sabi ko habang pinaglandas ang aking kamay sa aking buhok. Ayoko ng ganun kasi mahihilo lang yung anak natin sa setup na ganun, I want Andre to permanently stay at my side and it also includes you,
Seryosong sabi niya at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Tumawa ako ng mapakla upang maibsanan ang inis na nararamdaman ko, nagiging bossy na siya at hindi yun maganda, anong tingin niya sa akin? Ako pa rin ang sunod-sunurang asawa niya dati para yumo sa mga sinasabi niya, pues nagkakamali siya. Alfonso naman, nasisiraan ka na ba? Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na hindi na tayo mag-asawa para umakto kang ganyan, hindi na ako yung dating asawa mo na sunod-sunuran sa mga sinasabi mo. Mahina ngunit may diing sabi ko sa kanya dahil nag-aalala ako na magising ang anak ko sa ingay. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil bigla itong nalungkot. I'm sorry, I should not push you sa ayaw mo, sabi niya at malungkot na tumingin sa akin. Nakita kong dahan-dahan niyang inihiga sa kama si Andre at nang nagawa niya iyon ay inayos niya ang unan nito. Tumayo ito at malungkot kong nginitian. Mauna na ako Chanda, tell our son na umalis na ako and that I love him so much. Sabi niya at hindi na hintay ang sagot ko at umalis na. Malungkot na tinignan ko naman ang pinto na nilabasan niya at hindi ko alam kung bakit gusto ko siyang yakapin kanina dahil sa malungkot niyang itsura.